alias Jerome. Nanumpa po sa batas na malayang nagsasabing nagsasalaysay sa buong katotohanan at sumunod. Naging membro po ako ng PGC dahil po sa mga ulang ko sa nanay ko po. Noong 2000 siya nagsimula. Yung 2000. Tapos po ako po ay nakasama sa PGC dahil nanay, sabi ng nanay ko magsamba daw sa PGC. Nung nagsimula po ako bilang po isang youth children, yung bata pa lang po ako, 12 years old pa lang po ako, doon po sa amin pinabibinta na po na ako ng kutumaya, pastillas, at saka doon sa mall, cheese-stick, sa mga mall, lahat na pinapaaral po nila ako ng elementary, kaso bawal po ako pumasok sa paaralan pag hindi pa ako naglalampaso, nagbibinta ng kutumaya tuwing umaga. Then po yung kalaunan po nagandahan naman ako sa sistema kasi para malayo naman ako sa yung parang yung mga bisyo. Tapos po dinala po ako sa as a part-time worker doon sa Cagayan de Oro ayun 2002. Then sumali po ako sa youth camp doon sa Davao International Youth Congress. Hindi pa ako bumalik po ako dito. Tapos nag-decide po ako na mag full-time worker sa KGC noong 2004. Inikayat po ako na mag full-time ng The Kingdom of Jesus Christ dahil mahilig po ako sa musika, sa sports. Sinabihan ako na ma-develop ko daw ang kakayanan ko sa pag full-time worker. At meron din nagsabi sa akin na tinatawag namin youth leader o youth coordinator na huwag ka nang bumalik sa inyo. Tapos huwag ka nang mag-aral kasi pag mag-graduate ka, ganun din, bibitbitin mo rin, plastic rin. Yun ang sinabi sa amin. Nung pumayag po ako, dinala po ako sa mansion ni Pastor sa barangay sa Oyo, Novaliches, Quezon City. Yun sinabi ni Miss Amanda doon sa Mozart Street. Compound doon na nakatira sa mga full-time, katabi nito sa mansion ni Pastor at sa transmitter Seminay. Pinatigil po ako mag-aral at dahil bata pa po ako, pinagbinta po ako ng kutsinta, pinagsulisit at pinagsulisit po ako dito sa buong Kamaynalaan since ang edad ko po noon mga 14. Tapos po nung lahat ng mall dito sa lahat ng mga mall dito sa Maynila naikot ko na po at sa buong Luzon, lahat ng mga mall dito. Yun po kami po yung nag-umaakyat sa bus, nagsusulisit, umaakyat sa jeep, nagbibigay ng mga letter, sinasabi na estudyante daw po kami, pero hindi kami totoong estudyante. Lahat po mga ID ginagamit po namin, puro piki. Ginagawan po kami ng mga piki, ng mga ID piki, ng mga student. Tapos po, tuwing December, gumagawa din sila ng mga piki, ng mga association. Marami pong association, 7 association nata yun. Natatandaan ko po mga association, Alay sa May Kapansanan Association, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha, Sons of David Orchestra, tapos Silencio Foundation, Achievers, meron pang yung mas marami pa ginagawa nila. Tapos student, mas marami pa sila mga association na ginagawa kahit piki. Pagkatapos nun, yun, binibigyan kami ng mga piking ID din at saka yung mga piking mga letter na pagkatapos meron po kaming pag naglalabas po kami doon sa mansion sa Oyo, meron po kaming mga by category kasi doon po yung nagsusulisit doon at saka nagtitinda. Merong category A, A+, B at C. Ako po, nabilong po ako sa category A+ kasi po nagre-remit po ako everyday 2,000 po. At saka bawal po kami, lalabas po kami doon dapat alas 4, alas 5 na madaling araw, maliligo na po kami kasi meron dating na po yung mga bus, yung ginagamit nila na bus na nirerentahan nila, yung lipad bus na noon sa Novaliches. Tapos meron din siya mga bus na mga yung para sa mga category A+ na mga aircon, mga KGC bus. Tapos doon po kami sumasakay yung mga category A+ kasi mga malaki daw income namin. Tapos yung masaklap doon, meron kasi kung category C at saka D ka,
yung income mo lang 500 pababa, doon ka matutulog sa walang aircon, mabaho yung paa, tapos magulo, marami magnanakaw. Kung kunwari, wala kang income, tapos umuwi ka ng umaga, pagka umagaan yan, hindi ka na papalabasin, tapos labihin, doon ka na sa kusina or doon sa labandira, maglaba ka, papalabihin ka ng mga 1,000 na pantalon, pabaras sa'yo yan, pag wala kang kita. Pagkatapos nun, lumaki na ako nung mga 2009, daw ako, nilipat ako ng ministry. Yung pagtitinda kasi, by ministry kasi yan, nabilong po ako sa logistic department noon, nung time nag full time ako noong 2004. Pagkatapos nun, nalipat ako ng ministry, nilipat po ako sa yung pag-distribute ng yung Coca-Cola, yung mga soft drinks, kasi nagnegosyo siya ng doon sa Sauyo, yung mga soft drinks. Pagkatapos doon hindi ko akalain na magkasala daw ako, kasi hindi pa naman ako nakaranas na mag-girlfriend dati noon eh. Kaya nag-girlfriend po ako. Nagkanubya po ako ng anak sa isa naming suki na wala naman kaming ginawa, tapos niyaya ko lang siya manood ng sine. Pagkatapos noon, sinabi ko lang sa kasamahan ko, tapos ni-report na ako, kasalanan daw. Kaya nung December 29, natawag na kami ng meeting sa isang hook-up. Tawag ni Pastor, yung hook-up, yung true calling siya, tapos yung nasa Amerika ata si Kibuloy nun, in-hook up niya kami. Marami kami nung may sala, iba-ibang klaseng sala, nanonood ng sine, nag-ibagsintahan, tapos naglalaro lang ng Dota. Yun ang mga kasalanan namin. Kasi nandun siya sa Amerika, lahat kami ng full time nasa loob ng compound ng Jesus Christ, nandun lahat kami na may sala. Sinabitan ng mahabang papel sa liig, doon nagkasulat ang lahat ng mga kasalanan at namin, at yun kasalanan ng iba pang lalaro na pagdota, pambababae, panonood ng sine. Kaya tayo kami sa harapan. Bawal kasi sa amin mga full time na maglaro ng computer, tumanggap ng tip, manonood ng sine, makihalubilo sa mga hindi namin kapwa membro The Kingdom of Jesus Christ. Dapat kasi buong pagkatao namin ialay namin kay pastor. So once na mag full time ka, mag fill up ka, bawal ka na po tumawag sa mga pamilya niyo. Lalo na pag yung pamilya mo hindi member, hindi full time worker, bawal ka talaga tumawag niyan. Dapat lahat ng buong pagkatao mo ialay mo sa kanya. Kung magtitinda ka, dapat remit all. Pag after niyan, pag remit all, dapat wala kahit piso, bawal ka magtira ng pera doon sa kahit cabinet mo. Inaano nila yan, ini-inspect nila yan kung mayroon kang pirang tinatago. Ganun sila kalupit. Nakakabit yung sound system, ang tawag ni Pastor Kibuloy, kaya rinig lahat ng nandun sa sinabi niya sa amin, kami, mga yawa, mga satanas, mga serpent seed daw kami. Sinabi niya sa amin, bilang parusa, dapat naming iuntok ang mga ulo namin sa pader at suntokin ang simento hanggang dumugo ang ulo at kamay namin. Dapat din daw namin lagyan ng sila sa mga sili sa mata, bibig at ang ari namin. Doon ko naisip na kumala sa Kingdom of Jesus Christ kasi pinatawag na kami, nagpaalam kami sa isa kung kasama pero hindi kami pinalabas sa compound, sa task force, may lalaking may baril. Dapat doon tinatawag na kami, nagpaalam na sana kami na lalabas para madala namin yung mga damit namin, pero hindi kami pinayagan. Nilagay kami sa isang Bartolina, mainit na dahil malapit yung sayero ng bubong dito. Nagsasampay ng damit ang mga labandira dahil madaling matuyo yung damit doon kasi walang ilaw at walang electric fan, masyadong mainit. 2 araw kami nandun at umakyat si minister, 2 minister, ang pangalan nila Jojo Pablo at saka si Gio Ayang, ang leader ng task force Davao, na may kasama silang mga armadong lalaki. Pinilit kaming suntukin ang simento at iuntok ang mga ulo namin sa pader hanggang dumugo. So, ginawa mo talaga yung iniutos sa inyo na inuntok mo talaga ulo mo sa pader hanggang dumugo yung ulo mo? Opo ma'am, before yun binasahan mo na kasi ng Biblia kasi kalooban doon ng Ama, tapos pinapirma po kami ng waiver. Hindi namin alam nakasulat doon. Pag mayroong mangyari sa amin, kagustuhan daw namin. Sige po,
patuloy sa pagbasa. Halos hindi namin makayanan yun, mama. Tapos, meron akong kasama doon na sabi niya sa akin, sinabi niya sa kasama ko, akala ko langit to, hindi pala, impyerno daw. Kasi yung naranas namin, ang pakiramdam ko that time, parang mamamatay na ata ako o mabubulag dahil may silip yung mata ko at saka bibig. Akala namin hindi namin makayanan. May kasama din kaming saxophonist doon na may sala din. Siya din ang din siya, parang close friend din siya ni Kibuloy. Siya ang saxophonist namin siya doon sa The Kingdom of Jesus Christ. Ang sala niya naman meron yata siyang nilamas na pastoral, kaya galit na galit si Kibuloy. Ang ginawa sa kanya, sinampal sa harap namin. Hindi nila alam na yung ang tao pala yun, may sakit pala sa puso nun. Pero sabi nila sa amin na namatay na daw yun dahil na stroke, dahil pagkasampal. Pero hindi namin nakita kasi kinulong na kami. Pinahinga lang kami sa isang linggo bago kami nilipat kami noong December 2009 sa isang abandonadong building ng Guadalupe, Makati City. Yung tinatawag nilang Isimenay office ngayon. Doon kami dinala. Dalawang palit lang yung mga damit namin, inold nila yung mga malita namin. Binigyan lang kami ng dalawang damit pang matrabaho lang. At ating gabi inutusan kami na i-demolish ang mga pader na yun kasi yung building na yun ng Isimenay, abandoned building yun galing sa ABCB na nabili ni Kibuloy. Yung ginawa namin doon, magtrabaho, kaso nagtatrabaho kami walang permit, kaya magtatrabaho kami noon madaling araw. Dinidemolish namin yung bawat kwarto doon, 11th floor hanggang sa baba. Yun ang ginagawa namin. Tapos mayroon kaming doon, mayroong dalawang gwardiya na mayroong mga baril, kaya hindi kami basta-basta makatakas. Dahil sa madaming aksidente na naisipan na namin, kasama ko nang tumakas, gumawa kami ng basketball ring sa ground floor at linaro namin yung mga gwardiya dahil mahilig sila sa basketball hanggang mapagod sila. Kaya noong gabi na yun, mahimbing ang tulog doon. Kaya doon kami naka-chance na tumakas. Kahit wala kami mga damit, tumakas kami. Katapos noon, nag-taxi kami, papunta kami sa Lunita. Wala naman kami dalang damit, wala kaming pera. Ang ginawa na lang namin, doon kami sa Lunita, nag-umagahan. Tapos hinahanap namin yung kasamahan din namin, matagal lang lumabas na nag-boarding house. Nag-boarding house doon sa Sampaloc. Kaya nakitira muna kami. Hindi namin alam kung makakasurvive kami kasi wala kaming pinag-aralan Hindi kami nakapagtapos ng high school kasi sabi nga pag-aralin kami pero hindi kami nakapagtapos. Pagkatapos hindi namin alam kung anong gagawin namin, Madam Chair, na kung ano nang gagawin sa buhay namin. Hindi kami makapagtrabaho ng maayos. Trabaho, kaya naisipan namin na yung ginagawa namin sa loob dati sa KGC na magtitinda, ginawa na lang namin din magtitinda para mabuhay lang, makapag-survive sa buhay. Kaya noon, kung nakikita namin yung mga kasamahan namin dun sa loob, pag nakikita kami nagtitinda para sa sarili namin, tinatawag kaming serpensid. Yung serpensid yan, yawa yan yung sila, yun ang mga words nila, serpensid. Yun lang, Madam Chair. Salamat. Salamat kaayo sa iyo, Jerome, sa iyong pagsalaysay. May ilan lang akong follow-up questions sa inyo, pero for the record, bago yung follow-up questions, Aegis Jerome has submitted an affidavit to the committee with his oath taken before our Senate Committee Secretary. So for the record po yun. For the record, oath taken before the Senate Secretary, Attorney Ray Bantug. So Jerome, follow-up questions sa testimonya mo. Paano mo nalaman na si Kibuloy mismo ang nagpautos sa pananakit sa inyo? Siya mismo ang nagsabi? Sinabi ko sa affidavit, Madam Chair, na tumawag siya mismo sa amin. Yan ang tinatawag naming hook up, through calling yun. Tapos kinukunik namin sa speaker para kalahat kami